Okay, magandang umaga po sa atin lahat. At syempre, sa ating mga followers na nag-aantay nung nakaraan pang linggo sa mga updates natin dito sa PNP Recruitment. At syempre, maraming mga tanong na gumugulo sa kanilang isipan na syempre dapat ang sasagot ay mga expert. Ayan, at syempre, shoutout muna tayo sa ating kasama ngayon at siyang pagbabalik ni Ma'am Police Lieutenant Colonel Tiranya. Ma'am, baka meron akong gusto matiin. Hello, good morning po sa inyong lahat. Siyempre, binabati ko yung Director ng PNP RSS, si Police Colonel Maria Leonora Chuma Marao. And of course, yung Chief ko dito sa PRSU NCR, si Police Colonel Victorino Valdez. Ayan, syempre, shoutout mo tayo sa ating PNP Chief. Ayan, walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr. Syempre sa ating Regional Director ng NCRPO. Ayan, walang iba kundi si Police Brigadier General Jose Melencio Nartate. Siyempre sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion, walang iba kundi si Police Colonel Mario P. Malan. At sa ating Deputy Force Commander, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Marlon Ancheta. At di natin makakalimot yung ating DCAS F5 Chief, walang iba kundi si Police Major Edgardo Estigbaut. Siyempre naka-cross-posting po tayo ngayon dito sa Tambayan ng Police, Mauricio Biris Vlog, PRSU NCR, at sa iba pang pages, nakikonnect po tayo na sa ay mabigay yung mga katanungan na inaantay na katanungan, sagot sa katanungan ng ating mga followers ngayong kasagsagan ng recruitment. Kung meron tayong magkakaroon ng recruitment, ma'am. Antayin mo tayong mga views. Meron tayong 489 views. Okay, sa ating mga followers, teka lang, antayin muna tayo ng mga views. Okay, dito tayo sa, teka lang. Lipat po kayo dito sa Mauricio Biruis Vlog. Yan, Mauricio Biruis Vlog. Okay, sa Tambayan ng Police, pwede po yan. Kasi meron naman po kami mga cellphone. Alamin natin dito kung ilan ang views sa Tambayan ng Police. Teka lang. Nasa Mauricio Biruis Vlog tayo eh. Tayo sa Tambayan ng Police. Yan, okay. Yan. Ilan na? Teka lang. Ayan, 652. Kailangan mabot yan ng 1,000. Paki-like and share po yung ating like and share po yung ating ating activity ngayon. Ayan, para isang tanong na lang at isang sagot para hindi tayo paulit-ulit. Ayan. Ay, nakaano ba to? Hindi nakikita yung doon. I-exit mo lang yun. Pwede bang i-zoom mo? Sa taas lang, nasa taas yan. Ayan, i-exit mo na yan. Yan, yung comments na lang tayo. Yan ba yun? Yan yung comments. Saan yan? Sa PRSU? Sa Tambayan ng Police. Okay, tayo. Sige. Okay. Ay, nag-automatic siya? Hindi. Sabi mo po, ilipat ko na agad pag na-picture. Okay. Pero ano na yan? Umaakit na yan? Yung mga sige. Ayan. Okay. 780. Padamihin pa natin ang ating mga views. Paki-like and follow ang PRSU NCR. At syempre, itong RMFB NCRPO. Naka-cross-posting po tayo sa RMFB NCRPO under the supervision of Police Colonel Mario Malana. At syempre, naka-cross-posting din tayo sa PRSU NCR, sa Tambayan ng Police, Mauricio Biruis Vlog, at saka sa Mauricio Bonilla Ruiz account. Ayan o. Yan, meron na tayong 838. Kailangan. Konti na lang. 1,000 tayo. 1,000, baka magparapol si ma'am. Ayan, konti na lang. Parapol ko si Ruiz. Siya yung prize. Okay, paki-like and share po yung ating post. Ayan, lahat ng mga tanong nyo, itasagutin natin hanggang sa abot nating makakaya. Exclusive lang po yung tanong natin sa process ng PNP recruitment. Ano yung mga dapat ipasa, ano mga kailangan, yan. Tapos lipat naman tayo sa susunod na mga araw sa dental at saka sa medical. If God wills, makaroon tayo ng appointment doon. Meron tayong 870 viewers. Ayan, sa mga nagsisend ng stars, maraming salamat din po. Pang-kape-kape. Yan, teka lang. Sige lang, i-like, lang po, paki-share lang po. Yan, meron tayong 900 na po. Naka-900 na po tayo. Konti na lang po. Ayan, 929 views na po tayo. Opo, konti na lang. Yan, 956 na. Konti na lang, maka 1,000 na tayo. Yan, okay. 967. Ayan. 964. O yung ating GC, huwag nyo kalimutan yung GC ng police applicants para sa yung Telegram. Huwag nyo kung kalimutan yan, ha. Yan. Meron po tayo dyan. O, 965 na. Like and share. 973 na. Malapit na. Konti na lang. Kukota na tayo. 981 na. Okay. Malapit na po tayo.
Pabuti pa tayo 2,000, 1,000 lang. 1,000 Ay, lang. 1,000 lang. Oo, yan, okay. Siyempre, kape-kape muna. 7 na lang. 7 na lang. Okay. Ayan, at naka 1,000 viewers na tayo. At syempre, bago po natin ito simulan, paki-like, huwag po tayo maging madamot sa mga ating mga police applicants na gusto mag-police, ha? Para mas maganda yung ating mga Q&A dito. Ngayon, kung may tanong po kayo, ay ilagay nyo na po sa comment section at yan po ay ating hanggang sa abot nating mga copy-paste lang po kasi napakabilis po ng mga napo-comment. Hindi pa natin masyadong na-read. Paki-copy-paste lang po hanggang masagot po natin yung tanong nyo, ha? At andito naman yung ating assistant chief ng PRSU NCR at masasagot po natin hanggang sa abot ng ating mga kaya. Unang tanong. Ito na. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Watching from Taguig City. Ano ba yan? Ayusin nyo naman yung mga tanong. Sabihin niyo yung location niyo kung saan nakating yung ating live, ha? Okay, may na-take note akong tanong kanina. Sabi, ang tinatanong niya, mag-i-issue pa daw ba ng QR code yung mga nagpasa sa CORES? Okay, so sagutin natin yan. So, dun sa nagtanong about sa QR code ng CORES, gaya ng nabanggit natin ng mga nagdaang panahon, ang CORES po ay deactivated na. So, hindi na po tayo mag-i-issue ng QR na ang source natin is with regards to the CORES. Wala na po yun. Okay. Next question naman tayo. Okay. Teka lang. Tingnan natin dito. Teka lang. Yung sa tambahin marami. Okay. Anong CAV, ma'am? Kailangan po ba ng CAV? Yung sa school yan. Wala namang kailangan. Yung CAV hindi naman siya nire-require na Sa Valenzuela City, wala ng mayor's recommendation letter. Okay lang po ba? Mayor's permit lang yung ilalagay? Ayan, explain natin yung mayor's recommendation. Pag ang quota natin is attrition quota, which means dapat meron tayong dapat na mayor's recommendation, attrition quota. Pero pag regular quota, hindi natin kailangan ng mayor's recommendation. Sir, ma'am, good morning po. Bagsak po ako dati sa medical Snellen test. Makaka-apply ba ako ngayong next quota? Snellen, ang tanong, na-address mo ba yung problema mo sa mata? Ano yung grado ng mata mo? Kasi ang passing natin na maximum nung last time, mga nagdaan na recruitment, it's 2040. So kung more than that, dapat, Disyembre na DQ ka nga, nag-undergo ka ba ng intervention, medical intervention? So if ever na nag-undergo ka na, submit to us a copy of your certification from the doctor na ikaw ay okay na. Sir, ma'am, good morning po. Di po ako nakapag-fill up nung Google Forms. Oo. Ngayon, nakakapasok pa po ba ako sa quota? Okay, yung Google Forms na nilabas natin na last time, it's for the pooling of applicants. Tinitingnan natin kung ilan talaga yung mag-a-apply this year, kung kailan tayo mag-start man. Pero mag-abang kayo ng further announcements kasi we will be posting that anytime. So, hinihintay lang natin yung mga approvals, syempre. So, keep posted. Lagi kayong mag-check ng announcements. Okay, next. Good morning, sir, ma'am. Ano po ba mas kailangan i-pass? Certificate if rating po ba o certificate of eligibility ng NAPOLCOM? Both? Both pwede. Parehas po. Certificate of rating, iba yon. Yung isa is certificate of... NAPOLCOM. O magkaiba yun. Certificate ng eligibility. Ano? Ang eligibility kasi meron tayong NAPOLCOM, NAPOLCOM, meron tayong civil service, meron tayong board. So kung alin man doon yung eligibility nyo, dapat meron kayo maisang. Okay. Okay, gano'n. Parang nangangopya. Hindi. Ang sabi? Alam kasi binabasa namin dito. Pangasinan yung nababasa ko eh. Ano ba? Ulitin mo. Teka lang, tingnan natin kasi. Good morning po. Kailan po ba mag-i-start recruitment, ma'am? Ito na yung talaga nalang lagi gusto na malaman. Ayan. Kailan daw mag-i-start yung recruitment? Yan ang tanong ng lahat at tanong din natin. Kasi hinihintay pa po natin. Wala pa po tayong official na
official na schedule or activities na inapprove or from the national headquarters. So hintayin po natin na magkaroon ng instruction from the NHQ. Kaya as of now, we are still waiting for it. Ma'am, may nakakamiss sa'yo. Who? Sabi dito, Ma'am, kumusta po kayo? Take care always po, Ma'am. Nice to see you. Wow. Mula kay Net. Yan. Kilala ko yan. Okay, sige. Okay. Si Kenneth ba yun? Net yan. Okay, ka lang. Oh, ka lang. Ano ba ito? Ito. Ano daw? Mas maganda po bang dalawang eligibility yung ipasa or kahit isa lang po? Example, CSC and Napolcom. Sana all. Okay, so sabi nga, ang isa is okay na. Pero kung nakadalawa ka, mas okay. Mas ano? Yes. Oo. Mas advantageous, of course. Pero isa is enough. Isa, pero mataas is enough. Shoutout sa nasa likod natin. Kitang-kita sa live. Shoutout si Ma'am. Si Ma'am Osang. Yan. Okay, next. Good morning po. Paano po kapag on process na po yung recruitment? Then, halimbawa, birthday mo po is araw na lang final interview, 31 years old na. Automatic disqualified na po ba yun? Salamat po. You are saying 31 ka sa final interview. Definitely hindi na. Kasi dapat at the time of the OTK. Kasi hindi naman yung interview yung magde-determine kung kailan ka pwede or hindi eh. Kasi yung interview, maaaring after ng interview, 3 weeks pa before ka mag-oath or a week after pa. So, ang usapan dyan is that, ang rule dyan is that at the time of the oath taking, dapat hindi mo birthday. Yan. A day before. Ma'am, yung regarding daw ma'am sa ano ba talaga itong gusto nilang malaman tungkol sa age waiver? Yan. Maraming gusto ng age waiver kasi marami nang umabot ng 31 years old. Opo, yes, yan. We are sad to hear that na madami na ang nag-31, nag-overage na. Kaya lang, that's life. Maybe hindi hindi para sa'yo, hindi laan. Pero sabi nga, if dun sa age waiver, nagbibigay ng age waiver ang Napolcom provided that you possess yung mga highly skilled talents, mga ganyan. Anong klaseng sample ng talents mo? Yung mga expert. Mga pang-Olympics, di ba, ma'am? Mga tipong ganon. Yung talaga pang Manny Pacquiao. Yan po. Pero it will be screened kasi by the Napolcom. Pag i-invoke mo yung talent mo to acquire that age waiver, it will be qualified. It will be assessed by the National Police Commission before ka i-grant ng age waiver. Actually, may mga na-mention naman, may Napolcom circular naman tayo about what are those talents. Medyo mga mabibigat kasi yung requirements nun. Pero may nag-grant. Ilan na yung nakita kong nabigyan ng age waiver. Ito ma'am, pwede ba na sagot to? Maapektuhan po ba ma'am and sir ng barangay election ang recruitment? May nangyari ba ngayon ma'am naapektuhan o diretso pa rin? Actually, oath taking kasi yung pinag-uusapan dyan. Ang recruitment is, we can do the processing. Actually, hindi naman masyado kasi nung nakaraang national elections nga, binigyan lang naman kasi ng period na sinuspend muna for a while. Pero tuloy ang processing, the oath taking ang yung pag-oath ang binibigyan, ang ini-schedule talaga. Yan. Ilang taon po ba ang age limit pag nag-apply sa PNP? Age limit hanggang hindi ka nag-31 years old. So 30 years, 11 months and 29 days. Hindi, kasi at the time of oath taking, dapat hindi ka pa 31. So, napakaswerte mo kung halimbawa, 2 days after the oath taking, saka ka nag-31. O, pasok yun. Yeah, okay. Ilang folders po ba yung kailangan ipasa? Every now and then kasi nag-change tayo ng folders. May time na 2 lang, may time na 3. Pero depende kasi sa requirements. Kasi after kasi ng oath taking, may requirements pa para sa civil service, para dun sa attestation nila, ganyan. So, actually, ang nagpa-process na ng folders ngayon for the finals ay yung R1 natin. Pero
wala pa kang inilalabas ngayon, ha? So, wala pa kang inilalabas na requirements kung ilang folders. Just wait for the announcement kasi hindi pa natin alam kung anong magiging instruction from the higher headquarters. Yan. Morning po, ma'am, sir. Disqualified na po ba kapag nearsighted yung left eye? O dapat yung expert natin sumagot? Oo, oo. Meron po kasing tanong Oo, dito sa na pang medical na medical at dental. Meron naman po tayong meron po tayong ginagawa, nagpapa-schedule po tayo sa mga may tanong po sa medical at dental. Pero pag masagot po natin, sagutin po natin. Pero yung ganito pong mga tanong, dapat po expert po yung Nearsighted. makasagot. Yung grado kasi ang pinag-uusapan dyan. Basta yung sa akin lang, basta doon sa nalalaman ko, no, it's maximum dapat yung 20/40. More than that, hindi na. Nearsighted, farsighted, matik yan, meron niyang may grado yung mata mo niyan eh. Yan. Sir, ma'am, good morning. Bagsak po ako sa Snellen exam. Makakapag-apply po ba ako next quota? Parehas din yun, ma'am, eh, no? Ayun, parang yun yung tanong kanina. Naulit na lang. Oo, Okay. tanong yan kanina. Okay. Nasagot ko na yan. Good morning, ma'am, sir. Ilan dependents po ba kailangan kuhaan ng birth certificate? Immediate dependence. Kung ano ba yung pinaka... Anak, asawa. Nanay, tatay. Nanay, tatay. Hindi kasama kapatid. If ever na you're single, kasama yung parents mo, tapos yung minor na kapatid. Okay. Ito. Good morning po. Ask ko lang po, ilang days or week po ba ang tinatagalang process ng recruitment? Ang gusto natin, syempre, mas mabilis, mas okay. Actually, kaya natin gawin yan in a month, within a month. Pero depende sa dami ng aplikante at depende rin sa dami ng quota. Pero kaya nating tapusin yan in 1 month time. Yan. Good morning, sir, ma'am. Tanong ko lang po, may mga clearance and mga requirements na po ako. Paano po yan? Halimbawa na na-expired po, ito mga to. Okay, so wala pa tayong schedule, di ba? Gaya ng nasabi ko. May clearances na kayo ngayon. Nag-advance na sila. Meron diyang 30 days, meron diyang maximum of 60 days lang. So, for the initial folder, we can accept that naman. Pero, sa time na halimbawa nakapasa na kayo sa lahat ng proseso na okay na kayo. Updates na lang. Oo, mag-a-update na lang kayo kung isa kayo sa mga papalarin. Pero for the initial folder, pwede yung mag-expired? Pwede na, pwede yan na. Yan, magandang balita pero po yan. Pero wag naman yung 2 taon ng expired. Grabe na yan. Wag 2 taon, yung mga 2 months. Okay lang yan. Okay yan na, yung mga may expired daw dyan para makapag-process pa rin kayo ng folder o naman yan. Sa initial lang yan na, initial folder. Pero yung finals kasi... Magastos din kasi kawawa yung mga applicants natin. Minsan 30 days yung mga RTC at pero if ever na makalusot na kayo sa proseso, na ipasa nyo ang BMI, ang agility, medical, neuro, drug test, CBI, at na-interview na kayo, yung tipong for outtaking na kayo, you have to update all of it. Ito maganda to, ma'am. Paano po kung meron akong illegitimate siblings? Hindi pala. Paano kung merong illegitimate siblings? Ilalagay po pa rin ba ito bilang dependents? Dependent mo ba is he under your care? Anak. Illegitimate na children? Oo naman, syempre. Anak mo yan eh. Basta anak. Basta illegitimate, anak mo, sa'yo, legitimate. Oo, wag lang anak ng iba, di ba? Yan. Good morning, ma'am, sir. Saan pwedeng kumuha ng age waiver? Siguro itong tanong na ito, mga meron pang Olympics yung mga talent, no? Okay, sa NAPOLCOM, National Police Commission, dyan ang age waiver. Ayan, okay. National Police Commission po yung kukuha ng age waiver, Good morning, sir, ma'am. Watching from Hiningaran, Negros Occidental. Sir, pag di pasok sa BMI, disqualified agad? Yes. Siyempre naman, di ka The first stage na pag-report nyo sa mga regional offices sa recruitment, the first activity is the BMI, Body Mass Index. So, the BMI, sa BMI, we are using the machine, the BMI machine. Walang human intervention. So, nakita nyo naman siguro sa mga previous videos ng Tambayan at saka ng PRSU NCR kung ano yung BMI process, machine. Yes. Tutungtong lang kayo doon, magsasalita yung machine kung ano yung age, kung ano yung height mo, ano ang weight mo, ano yung BMI mo. So, the passing is 26.5 sa male and sa female, 26.5. Pag more than that, it's overweight na. So, better luck next time. Trim down. Ma'am, merong sigurong may mga nagtatanong na
tungkol sa paghahanda sa BMI. Since ba na may mga malapit dito sa atin sa Camp Bagong Diwa, dito sa PRSO, pwede ba nilang puntahan dito para Yes, oo. makapag-BMI sila gamit yung machine natin? Actually, we are encouraging those na malapit dito or kaya mapadaan kayo dito sa kampo. Yan, Then, oo. punta lang kayo dito sa... At least alam na naman, di ba? Oo. Alam niyo na kagad, di ba? Yung po mga malapit dito sa Camp Bagong Diwa, dito po sa Taguig, at yung mag-apply po dito sa NCR, ready po yung ating machine dito for BMI para malaman nyo po kung, kasi kung dito pasado ka na, abay pasado ka na sa... Yan naman yung gagamitin din natin. Oo, doon. parehas lang. Oo. Para ma-estimate na rin nila kung halimbawa overweight sila, ma-estimate na nila kung ilang kilo. Siguro kailangan ko mag-lose Ayan, weight ng 5 kilos pa para ma-reach ko yung required. Hindi po mababangis sa mga tao dito, puro po kami approachable. Tsaka pwede pa kayo pumunta rito. Ulitin ko po May pakape pa dito. may pakape pa kayo. Pwede kayo pumunta rito sa PRSO NCR para ma-BMI. Ano tawag doon? BMI. BMI. Yung gagamiting machine po sa inyo sa BMI, sa talagang real McCoy o reality na Same. recruitment process, same lang din po. Kaya pwede po kayo pumunta rito sa PRSO NCR, mag-iwan lang po kayo ng valid ID nyo po dyan sa gate at i-entertain na po kayo dito para malaman nyo ngayon pa lang kung qualified po yung BI mo, kung pasok yung BI nyo para sa recruitment process. Di ba, ma'am? Oo. Para kung overweight kayo or more than 26.5, makita nyo, ma-adjust nyo yung nyo. Good day po, ma'am. Sir, kung sakali po ba na magbaba ng quota ang national headquarters, possible po ba na all regions na po? Hindi pa natin masabi kung lahat ng region is mabibigyan ng quota kasi wala pa namang official memo galing sa NHQ. Yan, okay. Ilang authenticate copies po ba ang kailangan sa mga requirements? Ilan nga ba? Ilan na na-require ng R1? 4? I-announce na lang natin, hindi ko na matandaan, pero parang apat kasi yung huli na nalalagay. Pero mas maganda, pasobrahan na, di ba? Gagamitin mo yan hanggang sa Hanggang sa pulis ka na, Oo. Yan. Maganda na sila, safe na yung 4 or 5. Good morning po, ma'am, sir. Naku, yung nawala. Copy-paste nyo lang po yung mga nyo, at mabilis po yung ng comments natin. Pwede po ba? Kalang, paano ba ko yung kalang? Pwede ba? Ma'am, yan. Pwede po, nasabi na po kayo na pwede po mag-apply na expired pa yung clearance pero talagang sa kapag alam na natin malapit na mag-OT, nag-updates po, ay pwede i-update na rin yung requirement. Yung 1 month, sa initial folder pag nagpatawag kami, yung 1 month, 2 months na expired, pwede pa nating i-accept yun, Initial folder. Pero sa final na, pag halimbawa naipasa na lahat ng proseso, dapat updated lahat. So may time na, bibigyan naman namin kayo ng time para mag-update ng folders nyo during processing. Okay. Paki-copy-paste po Paano po kung kapatid yung illegitimate siblings pero hindi sila in my care? Pwede hindi na. Later on na lang. Okay. Okay. Paki-copy-paste po. Kalang. Good morning, Sir Ruiz and Ma'am Police Lieutenant Colonel Tirano watching from Rizal PMFC. Pa-shoutout po kay Police Corporal Season. Happy birthday. Season? Season? May season yan. May kilala Yan. Season. Good morning, ma'am, sir. Ano po ba ang karaniwang nadi-disqualified sa medical? Meron ka bang knowledge, ma'am? Yung mga butas ang butas ang Ay, butas ang butas tenga. ang eardrum. Yung Sa eardrum, oo. Butas lagyan ng yung earrings ba yun? Hindi, yung loob. Eardrum, sa eardrum. Sira na yung eardrums. Sira ang eardrum. Ano Tapos pa, sa mata, sa medical, ayan. Sa mata, sa medical. Ano pa? Ang pwede lang mag-apply ulit yung yung nag-fail sa neuro, after 6 months, pwede siya ulit mag-apply. Yan. Neuro, yan, standard yan, 6 months after. Ano ito, ma'am? May nagtanong. Good morning, sir and ma'am. Kailan po yung releasing ng QR code? Wala pa po tayo. Wala pa pong schedule po. Good morning. Paano po kapag ang nakaregister na name ng parents sa PSA ko ay iba o mali ang spelling ng pangalan? Ayan, maraming tanong, ma'am. Mga mali ang spelling ng pangalan ng magulang. Pwede nyo naman yung ipakorek. Oo, i-request nyo sa PSA. May mga requirements yan. Nangyari yan, ang mother ko, ang na-experience ko sa PSA, late registration, walang record sa PSA ang parents ko. So, punta ako sa local civil registrar ng munisipyo, then sila na yung magpapasa sa PSA. But it took, around 3 months. So, ngayon pa lang, may time pa naman, you can do it na.
Good morning, sir, ma'am. Tanong ko lang po kung pwede po ba mag-exam ng NAPOLCOM and civil service kapag undergrad ka po? No. Civil service professional pwede. Pero ang requirements kasi para makapag-submit ka ng application for exam sa NAPOLCOM at saka sa civil service for professional is your diploma and TOR. Yung baccalaureate degree dapat. Good AM po, pwede po kaya BMI application sa CP ang gamitin ipang monitor? BMI? Pwede naman. Okay lang naman. Accurate ba yun, ma'am? Depende sa kanila. Depende sa timbangan nila. Baka mamaya may konti pa kakamali, delikado po Actually, yan. may mga app naman sa, may mga available app. Kung hindi naman kayo makakapunta dito sa amin, pwede naman kayo magtimbang on your own. Ano to, ma'am? Ano itong varicocele? Ano? Varicocele? Ano? Varicocele po ba, posible na bumagsak sa Medical. possible? Oo. Madami nang nag-fail na varicocele. Ano yung varicocele? Yung lus-lus, mga ganun. Or yung lus-lus. sa, tawag dun yung sa, meron din yun yung dito sa legs. Yung makakapal, ma'am? Oo, yung makapal na mga veins. Ano ba yun? Veins Yan. ba yun? Yung dito. Para malaking ugat. No? Oo. Yan, okay. May possibility kasi may na-leak yun yan last time. Both parents are deceased. Nasa care of grandmother po kami. Yung bunso ko pong kapatid, mag 19 years old na. This coming November, sino po ang pwede kong maging dependent? Ano? Wala. Parehas ng patay ang Patay ang magulang. magulang. Pero Single siya? Hindi, nasa pangangalaga siya ng lola niya. Ngayon, meron siyang 19-year-old na kapatid. Sino kanyang dependent? Yung kanyang lola o yung kanyang kapatid? Pwede niyang ilagay muna, pero pag nag-age of majority na yung kapatid niya, wala na yan. Ay, ano eh, mag na 19 years old naman eh. Estudyante ba ang kapatid mo? Kung estudyante. Up to 21 kasi pwede. Pwede Pero siya. yung lola, Kasi patay na yung nanay tatay. Ngayon, lola na yung nag-alaga sa kanya. Tapos meron siyang kapatid, 19 years dependent siya ng lola niya. Actually, kung undercare siya ng lola niya, ang lola niya, siya ang dependent. old. Pwede kayo Oo, maging- inaalagaan ng lola eh. Ano sabi? Hindi. Undercare siya eh. Nasa pangangalaga siya ng lola niya. Oh, Ibig sabihin, pwede po ba siya, sa madaling salita, pwede niya bang gawing dependent yung kanyang lola? actually, hindi. Up to parents lang kasi yan. Parents lang at saka kapatid. Minor. Minor na kapatid. Pero kung single siya. Kung married naman siya, wala na. Wala na si lola, wala si kapatid, si asawa at si anak lang. Good morning, sir. Ma'am, chance pa po bang maging police kahit 30 years old na accountancy natapos ko? Okay, 30 years old, 11 months, and 29 days. O dapat di papasok sa oath-taking. no? Before oath-taking, dapat hindi ka pa nag-31. Kahit 1 day na lang before. Okay lang yon. Basta hindi ka pa nag-31. Good morning po, ma'am, sir. Watching from Jensa. Paano kung hindi ko kapildo yung tatay ko? Still, tatay mo pa din. Pwede niya maging dependent. Pwede. Hmm. Tatay, basta tatay mo. Yan. Good morning po, ma'am. Kailangan po ba ng birth certificate ng magulang? Yes, PSA? kailangan siya. Kailangan. Ma'am, paano naman yung mga aplikante na nagkamali din ng pangalan sa birth certificate? Ipakorek na nila. Ipakorek na nila. Pero- Kasi mahirap yan. O pag sa PNP, Oo. nangyari sa akin yan, ma'am. Yung tatay ko, iba yung tatay ko. Iba yung tatay mo. Iba yung tatay ko Iba lumabas. yung pangalan. Kasi parang late registration yung sa akin eh. Pero napakorek ko po yan sa PSA. May time pa. Magpakorek na kayo habang maaga pa. Kasi magkakaroon ng mga discrepancies yan. Ang daming asikasuhan, daming aayusin na papeles. So habang may time pa, ayusin nyo na ngayon. Okay lang ba yung naka-corrective lenses? Iba yung Nakasalamin, corrective lens. Naka-glasses, eyeglass. Ay, ano po? Or Parang disqualified yata yun eh, no? Oo, wala. Dapat walang instruments, kumbaga. Kailangan po ba ang birth certificate ng magulang, parehas ng magulang? Oo. If single ang applicant? Yes. Siyempre po. Yun ang magiging dependency naman, di ba? Ayan, okay. Sa PSA po ba, pag nagkaroon ng marriage pero may anak na po? Sa PSA po ba, pagka non-marriage pero may anak na po, anak na lang po ang kukunin ng anong sabi?
Paki-rephrase na lang. Sino yan? Ay, pakiayos nyo naman po yung ano nyo, yung mga sinusulat nyo dyan. Abay, nahihirapan kami magbasa dito eh. Ayusin nyo naman po yung ano, yung pati tuloy. Okay, sabi niya, meron siyang, may anak siya, pero wala siyang asawa. No marriage eh. Yung anak mo, syempre, oo. Pero kung single ka pa, hindi ka pa married, sama mo na rin si parents. Good day po, ma'am and sir. Ano po yung grounds na sa disqualification ng scars? Medical po makakasagot yan, medical expert natin. Mga scars, mga peklat yan. Depende yan sa scars. Sabi naman doon sa nakaraang interview na close interview ko rin noon, kapag yung scars na hindi nakaka-apekto sa exercise, pwede po yan. Basta maliit lang na scars. Saka depende sa kung saan nandun yung scar mo. Good morning po, ma'am, sir. Pag na-disqualified po ba, makakabalik? Depende sa pinagdikyuhan mo. Kung sa BMI, matik yan. Siyempre, pwede kang mag-umulit sa next round, sa next recruitment. Yung ma'am, yung ano ba ito? Basta pumayat ka na, okay na yun. CBI? Kung CBI, permanent disqualification kasi yan. Ang CBI. Ano ba minsan, ma'am, ang lumalabas sa CBI kaya nadi-disqualified ang isang aplikasyon? Yung conduct niya within the community. Ito example lang. Paano kung halimbawa ang kanyang parents ay involved sa criminal activity, ba, sa illegal drugs? Nakikita yan, nakikita. Yung kanyang parents ay involved sa drugs o sa krimen. Minsan nga, dadadawit ang police applicants? Yes. Nag-a-appear kasi siya. Yung totality mo as a member of the community. Yung reaction sa'yo, yung feedback sa'yo ng mga kapitbahay mo, feedback sa'yo ng mga teachers mo. Paano kung mabait? Basta gulero ka, ayun na. Barangay nyo. Paano kung mabait naman itong si police applicants, yung kanyang magulang na ang gumagawa ng ganung klaseng paglabag sa batas, damay pa rin si police applicants? He has to explain with... Kailangan ma-justify niya. Justify. Mahirap din pala, no? Ano kaya yun? Hindi ko na mabasa. Sana kasunod ka ba? Saan yung cellphone mo, ma'am? Para mabasa mo din sa'yo. Ang liit eh. Kalang. Ikaw na magbasa. Ma'am, yung Sinomar po ba may mali pong isang letter, pangalan ng tatay ko? Okay lang po ba yon? Mahal naman kasi pagkuha ng bago. Oo. Yung Sinomar niya, Certificate of Non-Marriage, mali yung isang letter na pangalan ng tatay ko. Okay lang po ba yon? Mahal naman kasi pagkuha ng Sinomar. Senomar? Ba't mali? Sabi ko nga, kung may time pa kayo na ipaayos lahat yan, kasi gagamitin nyo yan sa attestation, sa appointment nyo, yung mga papel-papel na yan. So kung may mga mali-mali dyan, magkakaroon din kayo ng problema in the future. Yan, yung may piercing daw, ma'am. Piercing. Piercing, butas ang tenga. Lalaki. Gawan nyo na ng paraan. Mas okay yung wala eh. Paano, meron bang... Meron ka ba? Meron ka, no? Wala. Pag babae daw? Okay lang. Ba't ganun, ma'am? Anong pinagkaiba ng butas sa babae at sa lalaki? Siyempre. Tanungin mo sa mga. Pero talaga, sa lalaki, kasi madami talagang mayroong butas-butas. Yung iba nila eh. Sinugatan. Pinatahi nila. Sinugatan yung iba para maano. Ito, ma'am. Ayun, wala na naman. Na-address naman eh. May solusyon naman yun. Ayan, ito. Isa pa tayo. Kung, bawa ma'am, taga Mindanao siya. Kung taga Mindanao, mag-a-apply siya dito sa NCR, yung mga documents niya, ma'am, saan niya kukunin? Clearances? Clearances. Sa hometown. As much as possible, dapat sa hometown. Meron bang bilang ng buwan na para ma-recognize siya sa isang lugar na 6 months o 1 year? May mga, sa barangay, at least 6 months eh. So kung 6 months siya sa barangay, doon siya kukuha sa lugar niya ng mga clearances. Oo. Pero kung bago lang siya, 1 month o from galing siyang Mindanao, kuha siya doon. Doon siya mag-up. Kasi halimbawa, yung MTC, RTC, di ba? Doon siya nanggaling eh. Hindi naman yan mare-record dito sa, kung halimbawa, NCR na. Okay. Tayo dito. Okay. Mag-31 na po ba na merong recruitment ngayong taon?
wait for a further announcement with regards to the recruitment this year. Hindi pa rin po namin na masabi ngayon. Hanggat wala pong instruction galing sa national headquarters, wait lang din po tayo. Good morning, ma'am. Sir, need ko po bang ng height waiver sa male kung eksaktong 5'4 lang yung height ko? 5'4 is pasok. 5'2 kasi tayo. Sa lalaki? Yes. Pasok daw po yun. 5'4 lang po yung height. Okay. Contact lens, pwede po ba? Hindi po. Bawal po pag na-contact lens yan. Single ma'am po ako. Sir, ma'am, na-full compassionate po ba? Ano to? Single ma'am po ako, ma'am. Need po ba ng ibang eligibility para makapag-apply? Kung na-full compasser ka, it's enough. Pero kung Okay may na board ka, mas maganda, di ba? Sabi ko nga, isa man lang dun sa mga eligibility na nabanggit, okay na yon. Yan, okay. Dahil tanong, root canal. Paano? Iba po yan. Sa Paano po pag di ko kasundo ang aking mga kapitbahay? Okay, sa CBI yan, no? So, bakit hindi mo kasundo ang iyong kapitbahay? Yun nga ang Tuloy tanong. natin yung tanong. Ulit mo. Paano po ba pag hindi po kasundo ang ibang kapitbahay dahil mga chismosa? Paano po yun? Sabi nga, it's how you deal with them. So, hindi mo control kung ano ang sasabihin nila about you. So, masyado, marites. Hindi ka naman siguro ikichismis niya. Kung hindi ka ikichismis kung wala ka naman, walang ikichismis sa'yo, di ba? Yes. Alam ka naman gawang ka ng kwento ng... Kasi ang background investigation, masusi yan eh. Hindi naman yan basta lang nakabase sa marites. Marites. Kasi baka may kapitbahay niya yung ano. Okay. Ano daw ang basic requirements sa NAPOLCOM exam? Basic requirements is dapat graduate ka ng 4-year course at dapat meron kang transcript of records at dapat meron kang diploma. Yan yung isasubmit sa NAPOLCOM. Para Sir, ma'am, priority po ba ang criminology board passer? Of course, lahat naman ng courses is basta may eligibility. Okay, basta may eligibility. For your information, huwag kayong masyadong, minsan kasi nagbibigay tayo ng mga with special skills and talents because that is needed. Actually, for your information, almost 80 to 90% ng nagte-take oath as patrolman graduate ng criminology. Okay. Medical po mga kasagot nito pagka nakapag-ano po tayo. Sir, ma'am, good morning po. Kung ako, meron po akong maliit na cyst sa likod pero di naman po masakit. Need po bang ipatanggal agad? Medical po yung makakano natin to, makakasagot yan. Ang sa akin lang, kung yung mga bagay na pwede nyo nang i-address ngayon, oo. Makaka-apekto sa lalo kanila. na medically, no? Ngayon pa lang i-address nyo na before pa mag-start ang recruitment processing. Kasi baka yan yung maging cause ng inyong pagbagsak, ng inyong disqualification. So at least kung na-address nyo na ngayon, mas better. Take for example, kung alam nyo malabo ang mata nyo, halimbawa, more than 20/40, naka-lenses kayo, 100 plus yung grado ng mata nyo. So sinasabi na namin sa inyo ngayon na i-address nyo na yan kasi definitely, pagsalang nyo sa medical, mag-fail kayo. Kasi nga, minention ko na, 20/40 is the maximum. Tapos, kung halimbawa, alam nyo na may mga sakit na kayo, so, i-address nyo na yan ngayon pa lang. Hindi yung, wag nyo nang hintayin na isa lang kayo sa medical. Tapos, pag nando na, tapos yun ang naging cause ng pagbagsak nyo or disqualification, iiyak kayo. So, ngayon pa lang dapat ginagawan nyo na yun ng paraan. Bago pa mag-start ang recruitment, dapat ready na kayo. Ma'am, may qualifying exam pa ba? Tingnan natin. Ay, meron na ba? Naku. Yan. Depende yan. Kasi pag sobrang dami ng applicants, we have to devise some system. There is a possibility. It happened way back in 2019. We have that qualifying exam. Ito ma'am, magandang tanong to. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Good morning, ma'am, sir. Allowed po ba yung hijab sa Muslim na babae during the training, hoping na masagot? Hijab. Ang hijab, wala akong nakitang naka-hijab sa training center. Meron, wala, di ba? Wala pa. Pero ito yung pwede nating tanong kay ma'am. Siguro sa training center na lang. Oo. May mga Muslim kasi ma'am na nag-apply din, talagang devoted din. Paano kung, syempre nga naman, paano nga yun? Pero during training, lalo na
tatakbo ka, nakahijab. Ay, pwede niya siyang i-open mo just in case na meron kayong conference regarding sa... Pwedeng i-discuss. That's good point. Itanong po natin yan, maganda pong ano to ha. Magandang tanong sa ating mga matataas na pwede bang mag-hijab yung ating mga police applicants o police trainee? Sa application, dito sa amin, walang problema na okay nakahijab kasi it's your right, di ba? Yan yung paniniwala, yan yung we respect that. Pero during training, itatanong natin. Maganda po yan. Kasi mahihirapan ka, nakahijab ka, nagpo-push up ka. Ay, hindi naman. Paano? Yung veil lang naman yun eh. Sa babae? Ang mahalaga. Tumatakbo. Pagtakbo. Ang mahalaga. Firing. Hindi rin. Hindi mahirap. Kasi meron namang veil na pero, yung sinusuot lang. Tanongin natin dun sa training center kasi hindi ko pa masasagot yan hanggang, kumbaga, ang just in case, meron kayong conference mo, pwede siyang i-open. Pwede. Tanong po natin yan, kung paano po ay maganda dyan. Apo. Ganda nga tanong yun. Okay. Pero pag nakapasok na pag nasa labas na, graduate na, nakahijab naman yung mga policewoman natin eh. Allowed naman. Sir, paano po pag 25 lang grado ng mata ko, okay lang po ba yun? 25? 25. 25 lang. 25 siguro. Or 25 ano. O siguro 20. Okay lang. Yan, okay. 2040 naman eh. Teka lang. Good morning, ma'am, sir. Need pa po ba yearly updated ang PSA and SIN? Isang taon-taon, ma'am, kailangan pa bang... May nulo na tayo, may batas na tayo yun, di ba? Parang ano na yun, kung ano yung galing sa PSA. It's carried na. Basta nakakuha ka na ba? 2022 ka nakakuha. Kasi yung law is na nag-effect siya last year, di ba? Na hindi na kailangan na i-update, ganun. Ma'am, sir, question po, saan po ako kukuha ng clearances? More than 10 years na po ako ngayon sa tinitirhan ko, pero hindi po ako nakapa-register dito. Dito po ba sa place ko ngayon or doon sa lugar kung saan ako naka-register? Salamat. Magpa-register ka na kasi officially hindi ka na residente nung dati mo tinitirhan. 10 years ba naman? Actually, madali lang ang proseso. Pumunta ka lang sa barangay. Tapos, okay, pumunta ka naman din yan sa city nyo, sa COMELEC, pa-rehistro ka as a voter para maging legit resident ka. Pero sa barangay pa lang, pwede mo nang maayos yan. Good morning po, ma'am and sir. Pag yung nilagay po na dependent is yung anak ko, need pa din po ba ng PSA ng parents ko? Required pa rin na isubmit ang ng parents. Kasi kahit nga may asawa na, kasama yan dun sa requirements. Sa personnel. Ayan na, kailangan din po meron tayong birth certificate ng parents natin kahit na meron tayong dependents ng na anak natin. Kasi sa CDLB kasama talaga siya, yung parents. Okay, teka lang. Hello po, I'm from Mindanao. Good morning po. Bago lang po ako nakapasa ng board exam. Ano po bang ipapasang report of rating or board rating? Let passer po ako kasi sa pag-board rating, kasi po, pag board rating, hindi pa po makukuha, it take 1 year. For the meantime, kung ano muna yung available. Pero, hindi naman 1 year. Hello, I'm from Mindanao. Good morning po. Bago lang po ako nakapasa sa board exam. Ano po bang ipapasa? Report of rating or board rating? Board rating yan. Let passer po ako. Paano man kung kapapasa lang niya, tapos biglang pwede naman, yung pwedeng kahit na yung, yung certificate. Parang, meron kasi yan, ma'am eh. May certificate of rating. Actually, pwede naman siyang isubmit. Meron certificate of rating niya at saka board rating. May 1 year to, 1 year to process yung sa appointment kay SS. Okay. Good morning, sir, ma'am. Pwede po bang gamitin ang marriage contract, PSA ng parents sa dependent kasi wala pong PSA both parents ko? Okay, so yun yung sinabi ko kanina. Pumunta kayo sa local civil registrar and then i-process nyo sa PSA. Kasi yan din yung sa parent ko eh. Ayan, lipat naman tayo sa sa ibang channel. Teka lang, tingnan natin sa RMFB. Ano kayang mga tanong doon? Teka lang kasi dito tayo banda. Ito. 11 lang naman yung tanong.
Ayan. Salamat po, may naka-appreciate sa amin. Good AM, Ma'am Lerma and Sir Ruiz. So nice, meron tips and guidance sa recruitment. Di kagaya nun, kakapakapa ang mga aplikante. Maraming pong salamat sa naka-appreciate sa ating live. Yan po, yan. Okay, salamat po kay Musa, yan, Loveless Larga. Yan po yung ating mga nag-ano dito. Lipat naman tayo sa sa PRSU, NCR. Yan. Okay, tinatin dito. Ako, ang daming 3,800. Ang daw? Ang bilis ng Makapag-apply po ba this coming quota yung bumagsak sa Ishihara test? Ishihara. When we say Ishihara, it's the Permanent natin yun, di ba? colorblind. Ang colorblind po is permanent disqualified. Good day, ma'am, sir. Okay lang po ba maski apelyido ko pa din ng pagkadalaga gagamitin ko sa mga document po kahit nakasal na ako? Yes, it's your right. Pero indicate mo na married ka. Pwede pala yun. Yes. Kahit nakasal ka. Kasal ka na. Pero ang gagamitin mo yung pagkadalaga pinili mo na gamitin ang iyong maiden name. It's okay. So sa mga benefits, ma'am, kung sakasakali, merong rights pa rin yung lalaki. Yes, kasi married kayo eh. Pero sa record siya sa PNP. Pero sa ginagamit mo na pangalan, it's your maiden name. It's okay. Okay. Walang problema. Basta maging consistent ka. Hindi pwedeng ngayon maiden name, bukas yung married name mo na. Kasi dapat consistent lahat ng papel mo. Ito, ma'am, baka masagot mo to. Hi, ma'am. Good morning po. Paano po pag nanganak ka na via normal delivery, due to delivery, nagkaroon po ako ng skin tag. Kailangan po bang ipa-opera ito? Gaano kalaki ang skin tag mo, pero usually pinapatanggal kasi yan. Yan, okay. May sukat kasi yan actually, pero mas okay kung wala. Kung wala na. Ma'am, sir, yung mga folder po ba ng female applicant, flash, pwede po ba i-pull out yun? Yung mga nagpasan sila ng folder, pwede ba lang i-pull out yung folder nila? May folder pa ba ako dito? Pwede naman. Oo. Pwede kaya lang magbubukla tayo sa likod. Sa CBI po ba, ma'am? Sa current address po ba sila pupunta o sa permanent? Parehas. Pati nga school mo pinupuntahan. Barangay, lahat. Alam nyo, pati yung mga affiliations nyo, Facebook nyo. Lahat. Basta tungkol sa pagkatao mo. Yan. Kaya maging careful kayo sa mga pag-post nyo din. Good morning po, ma'am, sir. Need pa din po ba ng PSA ng mga kapatid? Na-require ba yung kapatid? Sa single, ang alam ko, meron. Yan, okay. Okay. Katotoo na hindi po nakapag-apply doon ang mga hindi po nakapag-register sa Google Form. Thank you. Okay, ito. Good morning po, ma'am, sir. Gaano po ba katotoo na hindi makakapag-apply this recruitment ang mga hindi po nakapag-register sa Google Form? Kasi binigyan kasi sila ng palugit, di ba? Ang tagal naman nung palugit. Binigyan po tayo ng palugit para mag-Google. 2 linggo. 2 linggo para makapag-register. So, hindi talagang next quota na kung sakasakali man, di ba? Tingnan natin, pero syempre hindi natin i-close ang doors, pero tingnan natin ang mga announcements sa susunod na kabanata. Kasi sabi nga namin, lagi keep posted, lagi niyong i-check yung yung aming mga post kasi hindi naman yan 1 hour lang ganyan. 2 weeks nga, almost 3 weeks nga yung binigay na time para i-comply yan. Pero tingnan natin, mag-wait po tayo ng more post. Hopefully, mabigyan pa rin kayo ng chance. Yan, assalamualaikum and good morning. Sir, ma'am, ask ko lang po, if married po, tama po ba kukuha ko ng marriage contract ko and PSA of my wife and children at marriage contract of my parents and their PSA? PSA ng parents, PSA ng asawa at mga anak mo, PSA nyong mag-asawa. Eto, ma'am, tanong.
Paano po kapag Madami yun. paano po pag Muslim ako at tatlo yung asawa ko? Ikaw ba yun? Teka lang, dahil inaano ko lang eh. Ha? Ikaw ba yun? Eh, ako. Paano po pag ako ay Muslim at tatlo po yung asawa ko? Wala naman dyan sa tanong eh. Hindi, tinan mo. Tatlo yung asawa ko. Magpapasa po ba ako ng dalawang marriage contract o tatlo? Kung sakasakali po. Kung tatlo, di tatlo. Unfair ka sa isa kung iiwanan mo yung bunso. Hindi, yung asawa. Yung bunso yung huli. Lahatin mo na. Hindi, kung tatlo po, kung ito Hindi kasi pag... Hindi, ako po, sa totoo lang po, ako po ay Apat. Hindi naman, sobrang Yan, opo, meron po akong dalawang wife. Ngayon po, ang ano po yan, pinasa ko po parehas. Kasi natandaan ko po nun kay Colonel Mukalib. Yan, nagpasa po siya ng ano. Sabi niya, maging makatarungan ka. Sabi niya, papasa mo talaga yung marriage contract nyo, dalawa. Kaya nagdalawa yung ano ko eh. Yung, Kasi baka nagtitipid to eh. Gusto niya isa lang ipapasa. Hindi po pwede. Sayang din. Hindi kaya mo nga suportahan ng 4 na asawa, 4 na PSA, sobrang naman hindi yun. ka makabili. Dalawa lang ang pinag-uusapan. Sabi, pero ma'am, Ayan na, sinagot na po natin yung issue na yan ha. Oo. Siya yung sample nyo. Magpapasa po kayo, papasa nyo po parehas Pati yan. mga anak ha? Lahat po. Oo, lahat ng anak. Kung 10 yung anak nyo, edi 10 ipapasa. 10 BSA, magastos. Okay. Kaya nyo nga suportahan yung dalawang pamilya. 2 PSA lang yan. Diba? Dumami tuloy yung followers. Okay. For example, may qualifying exam, exempted po ba ang exempted po ang CRIM po, applicable din po ba sa forensic science graduate na NAPOLCOM at CS passer? Hindi, lahatan yan. Lahatan. Fair square, lahat Okay. mag-exam. Kung meron ha, kung meron. Tingnan natin. Hello po, good morning ma'am sir. And sir, paano po kung di nakaabot sa filing, mag-open pa rin po ba? May possible po mag-open pa kahit nag-close na po yung registration? Dasal lang. Believe lang, maniwala. Alam mo, magulat ka, makapasok ka. Next week may posting ulit. Ay, ma'am, nakilang, may nagbigay sa ng stars. Sa kadaldal natin dito, may nagbigay din ng 50 stars. Shoutout sa nagbigay ng 50 stars. Salamat. Sana maklaim namin. 50 stars mo may nagbigay. Okay, ito naman. Okay lang po ba? Ano ba? Ilan Ano daw? Ang purong karamihan tanong kung may recruitment ba ngayon. Abang lang. Ang mga Actually, tanong pa rin namin din yan. hindi, ang mga karamihan nagtatanong ito, yung mga, ano na ma'am, yung mga 30 years old na malapit na. Kaya yun, I feel you. yun talaga yung nakakalungkot ma'am, na yung mga 30 years old natin, na aplikante talagang, kahit po kami talaga nag-ante rin po ng announcement para po sa ating recruitment. Okay. Requirement. Alam. Ay, puro pang medical na po ito eh. Yung mga tungkol sa asthma, hindi pa masagot to kasi dapat po ano. Ano po ba ano ba? Good day po ma'am sir. Ano po ba ang required na postiso po na ipapagawa sa pag-apply po sa PNP? Maraming Medical, salamat po. dental po. Dental po ito. Kay Dr. Futol po ito yan natin. Dr. Futol po. Shoutout kay Dr. Futol. Sana po mabigyan niyo po kami ng time dito sa mga questions and question po ng ating mga police applicant. Na-DQ sa medical. Ay, hindi ko nasasagutin yung sa medical. Okay. Sure. Ilan copies po ang kailangan sa mga requirements? Wala pa tayong nilabas na bagong requirements for the documents, pero safe na siguro mga 4 siguro. 4 po. 4 or 5, ganun. Yan, pasobra nyo na po. Ready na kayo. Mag-ready na po kayo ng Kasi requirements. kung halimbawa may budget pa naman, tsaka may time pa naman kayo mag-secure. Hindi kunin Ayun nyo nga lang. lang, kasi may nag-ex. Basic lang naman muna, yung transcript of records, Yun. yung diploma nyo. Mabilis na Yun naman yung kasi yung mga ano, yung RTC. Oo. Mga ganun. Wag muna yung mga wag muna yung mga clearances. Wag nyo munang i-update. Pero kung meron na kayong okay na yon. Ang mahalaga lang naman dyan is yung eligibility, yung transcript of records nyo, tsaka yung diploma. Ano yung na-ampute, ma'am? Naputol? Amputated? Na-ampute. Naputulan Yan, ng anong na-amputate? Anong naputol? Si Daniel. Tinatanong ko,
Ano naputol? Daliri Daliri, pa? daliri po, naputol po ang daliri ng subhanallah. Naputol po ang daliri. Hindi na po makapag-apply. Naputol ang daliri, hindi mo. Wala. Yung disqualified na po pagka putol po ang daliri. Yung naputol at saka yung sobra. Lalo na kapag itong naputol. Kasi siyempre ito yung ginagamit sa pag-ano ng firearms. Basta any part nito, wala. Ay, complete. Paano pag sobra naman? Pag sobra, DQ pa din. Dikit pa rin. Yung polydactyl. Kung ang sobra sa paa? Ganun din. Kasi may problema yan pag tumatakbo. Kahit maliit lang. Tanongin mo doon sa medic. Pero sa mga past recruitments natin, yung may mga pasobra, yung polydactyl nga ba ang tawag doon? All hands. All hands. Advertisement. Nadidikyo po siya. Teka lang. Puro naman to Good day po, ma'am. Possible po ba na pagsamahin po yung quota ng first cycle and second cycle since pala na pong wala na pong recruitment this year? Wala pa pong recruitment this year. Pwede wala pagsamahin naman tayong first and second cycle. Wala pa naman tayong mini-mention. Okay. This would be the first for the whole year. If ever. Requirements po ba na authenticated po ba yung copies na kailangan? Yes. Siyempre naman, paano natin malalaman kung lahat ng documents na lahat ng documents na isasabit nyo is authenticated. Okay. Yan. Sir, pwede po mag-apply mag-asawa both criminologist? Oo. Oo naman, siyempre. Oo. Yes. Yan, pwede po mag-apply ang both criminologists. Yan. Ito naman Basta you possess all the qualifications. Okay. Good morning po, ma'am, sir. Na-expired po ba yung resibo ng PSA? Kasama pa rin ba yung resibo? Hindi, kasi base sa batas nga, okay na siya. Pwede na. Walang expiry, di ba? No expiry. No expiry na po. Yan. Good morning, ma'am. Sir, may pag-asa po ba kapag nag-fail sa CBI? It's permanent DQ. Kahit mag-apply pa sa, nalaman noon kung mag-apply sila sa ibang, kung dito sa nag-residency at sa next, after 3 years, nag-apply naman sa region. That is why meron tayong database sa national headquarters. Lahat ng nag-fail sa CBI, andon. Nakalista na doon. Naka-database siya. Alam na kung sino yan. Ito, to. Kahit sa mag-apply, pag tinap yung pangalan mo doon. Anywhere in the Philippines, kahit saan ka mag-apply. Synchronized naman niya. Basta nag-fail ka sa CBI, nakaka-record na yan doon sa national headquarters. Sa qualifying exam po ba, pag bumagsak, pwede pang mag-apply ulit? Wala pa naman tayong qualifying exam. Possible pa lang yan. Maybe. Maybe. Yan. Kalang. Wala pa namang sinabi. Pero pwede magkaroon. Maganda tanong to. Bakit ba nagfe-fail sa CBI o complete background investigation? Actually, yung CBI, it's the totality of how you project yourself within the community. Sabi nga, kung halimbawa maganda ang pakikitungo mo or actuations mo during your school days, yung mga barkada mo, pinili mo ng maayos, hindi ka gumrupo sa mga basagulero. So, it's the totality of your personality, kung paano mo pinroject sa community. So, kung pangit ang impression sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, ng mga kabarkada, ng mga teachers mo, so definitely it will affect your CBI. Pati na rin yung association mo sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Kasi mahirap na din na ma-brand ka as a friend of somebody who is not doing good in the community. Yan. Sa qualifying exam po ba, pag bumagsak ay pwede, ay hindi pala. Wala pa tayong qualifying. Wala tayong qualifying, wala pag in-announce na meron, ha? Ito. Maganda rin tanong to. Sa lahat po ba ng clearances, kailangan po ba i-attach yung resibo? Yan. Mas okay kung i-attach nyo. Lalo na yung PSA and the clearances sa, clearance.
court, ganyan. Yan, mga resibo. Automatic yan, lagi niyong i-secure yung mga resibo. It's a proof ng authenticity ng paper niyo, ng document. Sir, original po ba lahat ng papers sa lahat ng folders? Authentic, ang original mo, sa'yo yan, copy mo yan eh. Yung authenticate, yun ang Authenticated, yun yung sa folder mo. Pero yung PSA, it's original ha. PSA, tawag dyan. Yung clearances mo sa court, sa ano ba? Ano mga clearances? Police clearance. Ayan, NBI clearance. NBI. Isasabit nyo yung mga ano niyan, original. Pero magpa-authenticate din kayo. Pero yung mga transcript nyo, transcript of records, diploma, eligibility, authenticated lang ang isasabit nyo. Kasi yung original niyan sa inyo. Sir, paano po arrangement ng folder if magpatawag? We will give particular instructions for that. Ma'am, yung tungkol naman daw po sa sit-up push-up ng mga lalaki at babae, ano po ba yung requirement? Okay. Tandaan niyo po Agility. Agility tayo. So, ang passing, meaning minimum para makapasa. Sa sit-up and push-up, 25 sa female, 35 sa male. If you can do more than that, much better. When sa 3-kilometer run, 19 minutes dapat sa lalaki and 21 minutes sa babae. Practice na kayo. Sa descendants po, ilan pong copy ng PSA po ang kailangan? Descendants. Descendants. Descendant of the descendants or dependents. Isa lang pala yan. I think it's 2 copies. 2 copies yung sa CDLB na ni-require ng R1. Actually, hindi na sa amin sinasubmit yung folders sa kabilang opisina na. Pero depende kung meron silang changes sa mga ifa-file na records. Sure, ma'am, if ever hindi available ang PSA ng parents, walang record. Pwede po bang mga anak? Okay, required kasi na meron dapat ang mga magulang nyo. So kung wala silang birth certificate, pumunta kayo sa local civil registrar kung saan pinanganak ang mga magulang nyo. Punta ka sa munisipyo, local civil registrar, then request for a copy of the birth certificate doon sa local civil registrar, then it will be forwarded to PSA para magkaroon sila ng record sa PSA. It will take you about 3 months to 6 months to process. Pero pwede nyo naman siguro ding ipa-rush. I don't know. Depende siguro sa LCR nyo. After 6 months, lalabas naman yan. Good morning, ma'am, sir. Paano po kung yung kapatid ko palaging nasasangkot sa away at ako naman walang record sa barangay? Posible po ba na bumagsak ako sa CBI o complete background investigation? Depende kung anong kinasangkutan, pero kung ikaw, within yourself, alam mong mabuting tao ka, huwag kang mag-worry. Okay lang po ba, sir, na isa lang ang gagamitin kong dependents? Isa lang sa magulang, sa papa ko lang. Yung ayaw niya yung nanay niya, tatay niya lang lalagay ng dependents. Pwede ba yun? Buhay pa? Buhay pa yung nanay? Sagot natin pareho kung patay o buhay. Kung patay na yung nanay mo, kailangan ng death cert. Or yung tatay mo, kailangan ng death certificate. Hindi, ang sabi dito, okay lang po ba na isa lang gagamitin ng dependents? Dependents? Kung parehas buhay yung magulang, ang lalagay niya lang yung tatay niya na, siguro favorite niya, kunyaring ganun. Halimbawa lang. Kasi, ang requirements is, parents Parents, hindi man parent. Parents sa parents. Hindi mo sinabing father lang or mother dapat lang. Dapat both po yan. Pero kung halimbawang wala kang mother talaga or hindi mo nakagisnan, o kaya single pa, ilagay mo na lang din kung ano yung available. Pero ang requirements kasi niyan is parents. Pero kung wala na talaga, ito ma'am. Be it. Good morning, sir, ma'am. Na-DQ po ako sa medical last recruitment. Need pa po bang mag-report ulit at mag-present ng medical certificate bago yung recruitment? Yes. Depende yan sa kung anong ikina-DQ mo. Kung ikaw ba ay temporary DQ or permanent DQ. Kung permanent DQ, wala na tayong magagawa dyan. Pero kung temporary DQ ka, just present to us a copy of the medical certificate na-address na yung naging disqualification mo. Ma'am, paano naman daw pag nagkamali sa pag-fill up ng form? May di ba baguhin yun? Form lang? Yung sa Google ba yung okay lang, walang problem. Kahit magkamali?
Wala, ano pa naman lang yan pooling of, ano lang yan, pooling of applicants. Pwede na po ba mag-asikaso na ng mga requirements and clearances? Dapat yung ano lang po. Basic lang muna. Ang ipa-authenticate nyo yung mga mahirap kuhain yung sa TOR, Yan, TOR, yan. yung mga diploma na yan, eligibility. Yung clearances, madali lang naman i-produce. NBI, pwede na sila kumuha NBI, ma'am, di ba? Mayroon ba tayong NBI requirements? NBI. I think meron na. NBI, police clearance, yung matatag, yung ano po, yung matagal ang expiration, okay lang. Pero yung mga MTC, RTC na mga 30 days lang, kahit later on na lang kayo mag-update ulit. Pagpasok na kayo. Kasi bibigyan naman kayo ng time, 3 days nga lang, 1 day nakukuha yan. Pero kung meron na kayo ngayon, mga 1 month, 2 months, 3 months na paso, sa initial folder, pwede. Pero sa final folder, dapat updated. Ang magpa-final folder lang kasi, yung mga makakapasa sa lahat ng stages ng processing. Good morning, Ma'am Sir. Tanong ko lang po kung pwedeng asawa at anak na lang po ang dependents na ipapasa ng PSA. Married naman po ako or need pa din po isama sa PSA ang parents kahit married na po? Pinapasama ang sa parents. Okay. Pero ang magiging main ano mo na lang, dependents talaga, pinaka-dependent mo na lang is the asawa and the kids. Yung parents mo hindi na. Good morning, Ma'am Sir. About po sa PSA, okay lang po ba na resibo ng SM yung i-present? Kasi sa SM po ako nag-request. Salamat po. Pag nagbigay ng certificate, pag nakakuha ka sa SM, nakasama yun yung resibo ng PSA dun Kasi sa SM din ako kumuha. Meron naman. Bakit wala? Yan. Good morning, sir and ma'am. Pwede po ba sa dependents ilagay is nanay and yung kapatid na lang po nasa legal age na? May problema po kasi ang father ko sa birth certificate. Hindi, ilagay mo pa rin ng parents mo. Yung kapatid mo na nasa legal age na, hindi na yan magko-qualify as your dependent. Pero yung, kasi may problema daw sa birth certificate ni tatay. Kung may problema sa birth certificate ng tatay mo, ayusin mo yung birth certificate ng tatay mo. Yun yung solution doon. Yan. Good morning, sir, ma'am. Para saan po yung affidavit of undertaking incontestability of declared legal beneficiaries. Incontestability of declared birth. Ang kailangan po ba kumuha ng ganito ay if walang problema sa birth certificate? Lahat meron yan. Lahat nire-require. Hello po, ma'am. Paano po pag 2020 po pa po nakuha yung authenticate ng TOR at diploma, papayagan pa din po ba or kukuha ng panibago? Actually, yung mga huli is pinakuha ng bago. Latest. Dapat talaga update. Unahin talaga yung katulad ng TOR, di ba, ma'am? Pero depende, tanangin natin yung taga R1 kung tatanggapin nila. Kasi dapat hindi na nga yan Kasi sayang yung sayang ang resources. Sir, ma'am, paano po magpa-authenticate ng PSA or need pa ba lahat o hindi walang authenticate ng PSA? Consider as original. Iba yung kulay. Pag nagpunta kayo ng PSA, may chine-check dun authenticated copy, ganyan. Magkaiba ng kulay, yung isa light, isa dark. Parang gano'n. Good morning, sir. Paano po kapag ililipat AFP to PNP? Lilipat. Siguro natin siyang AFP, magpupulis siya. Pwede ba yun? Yung dati is nag-re-enroll siya. Nag-re-enroll, siya, reprocess yan. Mag-resign siya doon Re-resign siya, tapos apply siya dito. Pwede ba yung ganun, ma'am? Hindi pwedeng from AFP, tapos hindi ka dadaan ng processing, police ka agad. Hindi ganun. You have to resign sa armed forces. Ganun. Meron dating tinanggap, pero may may kailangang tingnan. Eto. Ask ko lang, sir, ma'am. Good morning. Paano po kung CICL ako dati? Makaka-apekto po ba ito sa CBI? Sana po mapansin. Thank you. Kung CICL ka dati, anong offenses ang nakomit mo? Kasi it will definitely affect your CBI. Yan. Okay. Good morning, sir, ma'am. May both parents patay na. Tapos, married na ako. Matik po ba asawa ko lang magiging dependents or pati kapatid ko? Sana manotice. Asawa mo na lang. Asawa. Hindi na kasamang kapatid. Yan. Ang tanong, yung kapatid niya ba under care nino? Ikaw ba ang nila? At saka ilang taon na sila? Yan.
Sir, maximum numbers of copies of requirements po, ilan lahat if ever? Hindi pa natin masasagot as of now. Wala pang instruction Pero yung- from the Office of the RPRMD. Sir, isasama po ba yung death certificate ng magulang kung patay na po? Yes. Kung wala nang, kahit wala na yung birth certificate, basta yung death certificate na lang yun, ma'am? Tama ba? Birth and death ang alam ko eh. Birth, Pero with regards to your documents hintayin din natin yung instruction from the Regional Personnel and Records Management Division kung ano yung mga i-require sa inyo na ipasubmit later on. Kasi iba kasi yung initial folder na isinasubmit sa amin dito pag initial reporting nila. Iba din kasi yung nasa final folder. Magkaiba sila ng contents. Okay. So, wala pa tayong updated kung ano yung mga hihingin nila. Good morning po, ma'am, sir. Paano po if deceased na po, both parents, pero may anak na po, pero di pa kasal? Ano po pwede ipapasa? Ang anak mo, dependents. ang anak mo ang iyong dependents, matik yan. Basta may anak ka, dependent mo yan. Yan, okay. Pag may asawa ka, kasal ha. Ang linaw Yun natin ang dito. yun. Pero kung common law, hindi siya kasama sa dependents mo. Paki-copy-paste lang po yung mga tanong kasi mabilis po yung akyat ng mga comments. Pwede po para mabasa po natin yan. Okay, next. Good morning. Ma'am, sir, good morning. Sir, clarification lang po. Nagkamali po yung date of birth ko sa TOR. Okay lang po ba yun or hindi po? Sana manotice po. Question ko May para time po. pa, ipakorek mo na yan, ngayon pa lang. Yan, okay. Kasi, syempre, baka mamaya ibang tao yan. Yun. Di ba? Good morning, sir, ma'am. Yung sa dependents po, nanay at tatay, need pa din po ba kuhain yung marriage contract nila o kahit birth certificate lang po nila? Yung marriage contract daw ng nanay at tatay, pwede, kailang requirements pa rin ba yun? Birth cert ang nakita ko doon. Hindi ko matandaan yung marriage. Oo, birth certificate po. Sa CBI po ba current address o sa home? Parehas po yan. Parehas po Yan. silang pupuntahan. Okay. Bakit masyado kayong Oo nga. mayroon ba kayong tinatago? Bakit tinatanong nila kung saan sila pupunta? Lilipat ka ng bahay, no? Lilipat ulit. Ako, hindi po kayo makakalusot kasi ano yan eh. Kung sakaling ano man, yung pag nire-check Kasi ulit po yan. kukuhain mo, yung lahat ng residents mo from the beginning. Minsan lang, di ba, nasa training center na, pero na ano pa rin. Tama ba yun, ma'am? Oo. Kahit nasa training center ka na, Kasi within 1 year period, continuous yung BI nyo eh. pag nalaman pa rin. Ayan. Okay, next. Okay. Hello po, ma'am, sir. Ask ko lang po about sa certificate of eligibility ko. 2022 pa po. Need ko po ba i-renew yun? 2022? Pwede na siguro yan. Pwede na po. Yan. Okay. Lipat naman po tayo sa PRS yun, ma'am eh. Dito naman tayo sa ito. Welcome. Tambay ng pulis. Punta po kayo sa tambay ng pulis. Doon po kayo magtatanong. Yan, tambay ng pulis. Naka-cross-posting po tayo sa dalawang page. Tambay ng pulis at saka sa Mauricio Biruis Vlog at saka sa PRS NCR. Yan, tanong. Okay. 4.8K, 4,000 comments. Oh, iba pa yung sa'yo, ma'am, ha? Iba pa yung sa PRS yun. Sige. 4,000 comments. Pero yung iba dyan kasi paulit-ulit. Okay. Ayan, pwede mong gamitin. Okay. Okay ba nga, oh. 1.3 dito, tapos dito 1.2. No, game. Okay. O, nandito po tayo ngayon sa ano, ha? Yung pong naglipat po kayo ng channel. Nandito po kami sa tambayan ng pulis. Yan. Lipat po kayo sa tambayan ng pulis. Parehas lang po yan. Okay. Ano daw? Good morning po, ma'am, sir. Yung TOR po ba, kailangan po ba ang tatak is for employment? Kasi yung akin po, for board exam, meron kasi ano eh, kung for board, kung yung TOR for board purposes, kung pang PNP application, kung employment. May mga ganun. Sa akin, pa general purposes eh, pwede. Oo, ba't may ganyan pa, no? Oo nga. For employment. Kasi nakalagay mo sa babae, ma'am, yung sa TOR, kung saan yung purpose nun. For employment. Ayun, for employment po. Maganda po yung for employment. Naka-indicate po para sa magtrabaho. Kasi hindi naman kayo nandito for board exam. Nga. Good morning po. Ask ko lang po, nag-exam po kasi ako ng single. Tapos, nakapasa po ako sa NAPOLCOM. Exam ngayon po, ikakasal na ako.
Okay lang po ba yun? Babae ang nagtatanong. Oo. Nag-apply siya Babae? Nag-apply siya sa Napolcom single. Ngayon, siguro kakantay ng kota o ano. Mag-aasawa na siya. Okay lang, walang problema. Kinasal na siya. Nag-married na po siya. Okay lang daw po yun. Okay. Actually, sabi ko nga kanina, di ba, yung mga babae, pwede nyong i-retain yung last name nyo, yung pangalan nyo. Pwede hindi nyo gamitin yung last name ng asawa nyo. Depende yan sa inyo. Pero you must be consistent with it. Dapat, hindi pwedeng, ngayon, maiden name ka. Bukas, gusto mo gamitin yung apelyido ng asawa mo. Dapat sa documentation mo, pare-pareho. Good morning, sir, ma'am. Kailangan po ba na ikuha ko yung father ko ng PSA kahit na patay na po? Salamat po. Tapos yung death cert niya. PSA na death cert. Sir, good morning po. Paano po pag walang nakaregister na father sa PSA ko, mother lang po? PSA lang po ba ang mother ko o you need na i-provide? Mother niya lang ang birth certificate nakita sa PSA. Walang tatay. Bakit? Ganon din ang procedure niyon. Kung okay naman na punta siya sa local civil registrar ng kung saan pinanganak yung tatay niya. Tapos, may process. May possible ba nangyari gano'n, ma'am, na hindi na-register yung tatay? Sa birth certificate niya, walang nakalagay na tatay. Hindi, sabihin yung tatay niya, napunta sa PSA, kinukuha niya ng birth certificate yung tatay niya. Walang record sa PSA. Pero meron yung nanay niya. Okay lang yun, kasi ganyan din sa amin. Ganyan yan. Kasi ibang probinsya. Yung mga, syempre, nung unang panahon, mga sulat-sulat kamay pa lang naman yan, typewriter, ganyan. Meron talagang wala, yung mga, siguro, mga maedad na, mga 50 up, mga ganyan. Usually, wala eh. 70s, mga ganyan. Punta lang sa local civil registrar sa hometown, kung saan siya pinanganak, then kuha lang ng copy, then request na i-endorse ka sa PSA. Yun lang, madali lang siya actually. Good morning, ma'am, sir. Nagtanong po ako sa MTC. 1 year na daw po validity. 1 year na daw validity ng maganda. Bakit bang hindi lahat pare-parehas? Kasi sabi niya, 1 year na daw po ang validity, pati ng RTC clearance. Yung Senomar po, ilang months po validity nun? 6 months yata. 6 months po yata yung validity ng Senomar yan. Kasi, mama, bigla kang nag-asawa kinabukasan, invalid. Kung bigla ka nag-asawa ngayon, tanggalin mo na yung Senomar mo. Marriage certificate ang kailangan mo na. Yan, okay. Sa Senomar, mag-reflect din kung may asawa ka na kasi. Good AM po, ma'am, sir. Bumagsak po ako sa Snellen last year. Ask ko lang po kung kailangan pa po ba mag-submit ng medical certificate na nakapag-leisure na po ako. Yes. Nakapag-submit na din po ako last year ng medical certificate sa PRSU. Okay. Meron palang nirelation gan sa mata mo para mawala. Para mawala, luminaw na yung mata nila. Mahal siguro yun, ma'am, no? 70. Yan. Good morning po, sir, ma'am. Notice po, pwede po ba gawin dependence yung kapatid ko na underage pa naman po siya? Yung mother ko po kasi kinasal po sa iba. Iba na po surname niya. Patay na din po yung father ko po. Minor na kapatid, under his care. Pwede rin gawing dependence. Hanggang minor siya. Pero i-prove niya na under his care. Good morning, sir, ma'am. Okay lang po ba yung purpose ng TOR at for PNP application? Yes. Yes, okay. Yun naman talaga yung purpose mo, kaya nga nandito ka din eh. Kasi ang nasabi natin kanina, for employment. Employment. Kasama naman yan. Employment, trabaho lang. Specific yung PNP application. Okay. Sa board exam kasi meron nakalagay talaga for board purposes only. Kapag na-apply po doon. Tapos, pag kukuha ka ulit. Yun yun. Gastos. Yes. Alams na. Good morning, sir. May process po ba? Gusto ko mag-apply sa Mindanao kahit residente na ako ng NCR. Waiting pa rin po tayo ng announcement dyan. Okay? Oo, wala pa po ha. Maghintay-hintay lang po tayo. Patience is a virtue. 5'1" po yung height ko and possible daw po na mabawasan pa yung sukat ng Napolcom.
hindi rin po ako pasok sa NCIP. Babae, lalaki. Pasok pa rin po kaya. 5'1", babae yan? Oo, babae. Princess Kate. Ang, kung 5'1" ka, 5 naman ang ano eh. Flat 5. Flat, oo. 5 feet naman eh. 5 feet sa babae, 5'2" sa lalaki. Good morning po, sir, ma'am. Pwede po ba mag-apply po kapag po may pengkuela, pengguekula, pugita sa mata? Pugita sa mata? Ano yan, yung merong ganun? Paayos mo na yan. Nagkaroon po ako nung July 20. Bawal po. Okay, baka maging cause of your DQ yan sa medical. Much better na i-address mo na yan ngayon. Ma'am, paano po yung may tato? In the past recruitments na... Tato sa kilay. Paano yun? Paano nga yun, ma'am? Considered din siya, tattoo siya eh. Tato sa kilay. May nagtatanong na ganyan eh. Tato sa kilay, tato dito sa ano. Tattoo Eh, pa bakit nga naman din ma'am kung yun. mag-apply siya, wala siyang kilay? Bakit wala siyang kilay? Eh, siguro, pinatanggal na lahat yung ano niya. Paano? Tumutubo naman yun. Oh, eh, di ba siya, iba siya ginagano, pinalitan ng tato. Pag tattoo is tattoo. Ibig sabihin, ang pangit naman pag binura. Magkakapeklat. Eh, kaya nga dapat pinag-iisipan bago Ano sinasabi paglagyan. kasi, oo. Biruin mo, bawal ang tato. Tapos buburahin nyo. Ano yung tsura niyan kapag binura na rin tato dito, di nagkaroon ng peklat? Yan. O, di ba? Tinan mo. Ha? Tanungin natin sa medical. Pero Tatanong sa tattoo is tattoo. Tatanong sa medical po yan pag merong... Kung tattoo sa kilay, still tattoo yun. Tanong natin yan. Okay. Alang. Good morning po, sir, ma'am. Naglabas po ng Google Form ang PNP RSS for male applicant. Nagkamali ako sa pangalan. Mali ang spelling. Naka-affect po ba sa application ko? Kapag nagkamali? Hindi naman daw po. Ano lang yan, yung Google Forms natin na nilabas, it's for pooling of applicants. Tinitingnan natin kung ilan talaga yung posibleng mag-apply for the coming recruitment. Yan. Kailan po kaya possible quota sa Region 4? Mag-announce po ang... Waiting pa po tayo sa official announcement ng PNP RSS. Kaya nga po, sinasabi namin paulit-ulit, keep posted sa ating mga postings sa ating mga social media accounts. Good morning po, ma'am, sir. What if dati na nakulong at natokhang, pero na-dismiss na at cleared naman po, na-settle na po lahat, kompleto na rin po ng mga clearance, makapasok din po ba sa PNP? Hindi po natin yan masasagot. Depende po kung ano ang lalabas sa inyong Tokhang, di ba drug CBI. scene? Tingnan natin kung anong lalabas sa CBI nyo. Yan, oh. Depende po kasi yan. Baka mamaya... Kasi sa amin dito sa PNP, PRSU, once na cleared ka sa CBI, okay na yun sa amin. Pero, depende na lang din po dun sa CBI, sa magsi-CBI sa inyo. Good morning po, ma'am, sir. Paano po kung iba yung pangalan ng nanay ko sa birth certificate ko tapos iba din sa birth certificate niya? Ano? Anak ko. Ayusin mo na yan, ha? Ito, may time pa. Ngayon pa lang, ayusin mo na yan dahil malaking problema yan pag Lalo pag naging polis ka. Oo. Hindi ka paano- rin magalang, ikaw to. Paano po kung iba yung pangalan ng nanay ko sa birth certificate ko tapos iba din po sa birth certificate niya? I-consolidate nyo yan. Ayusin nyo. Ayusin na. Ngayon pa lang. Ayusin Tatanong na. nyo po sa civil registry. Ano po Kasi maganda ito po dyan? yan. Kahit sa PNP, medyo mahigpit na tayo sa mga requirements na ganyan, no? Pero kahit mag-apply ka sa ibang ahensya, mag-apply ka sa private, question yan. In question. Ito. Ito, ma'am. Good morning, sir, ma'am. Ang PSA po ng papa ko ay may mali kasi yung name niya ay nagamit is Victor. Pero yung nakalagay sa PSA niya ay Victorino. Kailangan po ba ipatama muna kasi plano ko po mama na lang ilagay ko sa dependents kasi walang mali sa PSA ni mama. Hindi, yung sa father mo dapat na, i-correct mo na din yan habang may time pa.
Kasi baka mali mo. I-general natin, ma'am. Para kasi maraming tanong sa birth certificate. Kahit isang letra, dalawang letra, kahit sa birth certificate yung December 21 o naging 22, Lahat ng i-correct detalye. po yan detalye. At ang Lahat ng makasagot detalye. po niyan ay yung civil registry. Oo. Actually, madali namang mag-research ng about sa PSA. Ang dami niyan online. Kasi kung hindi niyo po yan magagawa at nag-apply kayo, dito rin, mas nakakadisk. Actually, hindi lang naman sa pag-apply niyo sa PNP, no? Kahit kukuha kayo ng passport, dapat tama ang PSA, birth certificate niyo. Lahat, mga ganyan, yung mga documentation. Sa IDs, dapat ayos ang... Kasi unang-unang requirement, halimbawa, mag-apply ka ng PhilHealth, mag-apply ka ng Pag-ibig, ng SSS. Ang kinukuha sa inyo is birth certificate. So, dapat tama ang nilalaman ng birth certificates nyo. Ayan, teka lang, bilis naman ng ano eh. Kasi kung mali-mali, tapos in the future, mag-a-abroad, kukuha kang passport, mali. Ay, saka mo palang aayusin. So, ngayon na may time ka, ayusin mo na. Lalo na pagka na... Kaya lang, yun nga, medyo sabi nga, expensive, lalo na kung taga-probinsya ka pa, uwi ka pa sa, sa kung saan ka man galing. Di ba? Basta may pagkakamali po, Kahit isang letra lang. sa birth certificate, kailangan ipaayos. Ano pa man po yan, number, yung date of birth, o pangalan ng tatay at nanay, yung, ano ba tawag yun, si junior na tawag? Oh, junior, senior. Junior, senior, Qualifier. Kailangan po ay ipaayos po yan sa civil registry para po hindi na Sa po PSA. sa PSA po. Civil registry din namin. Local civil registry sa... Ako yung sa civil registry tapos ipo-forward din sa Sa PSA. PSA. Yes. Ano po yun? Nangyari din po sa akin yan. Nagkaroon din po ng problema yung PSA ko. Ang ginawa ko po, napunta po ako kung saan ako nakarehistro. Yung aking birth certificate. Place of Tapos, birth. aayusin po yan sa civil registry. Kung yan, sa pinanganak ko sa Quezon City. Sa civil registry po ng Quezon City po yan, aayusin. Tapos, Forward. pag ayos na po yan, i-forward naman po yan sa PSA. PSA. Tapos, i-release po sa inyo. Pero, hindi na ang mga, parang annotation na nangyari sa kanami. Annotation. Sa baba ng, kasi yun na yung pinasok ng magulang natin na birth certificate, annotation na lang po yung nakalagay. Nakalagay po sa pinakababa ng birth certificate para parang corrected na po yun. Nakalagay po doon, halimbawa, ang nakalagay po sa birth certificate yung lumalabas ay December 21, December 23 po kayo. Sa baba po, nakalagay na po yan, yung corrected na po. Is of the same person. Yan, isang tao na po yan. Yung ganun po yun. Okay. Tapos na po yung issue nyo sa mga documents sa PSA. Okay. Nakisang oras na tayo. Ano? Isang oras na. Ilagay mo dyan, gano'ng oras pa tayo. Meron ba tayo ano? Last, ano na? Hanggang ano? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes na lang po tayo. 1,000 pa rin yung viewers natin. Hindi sila umaalis. Hindi nakikimarites. Shoutout po sa 1,100 nating viewers. Maraming pong salamat sa... Sige, bago tayo magtanong pa ng iba. Commercial mo tayo. Maraming pong salamat sa pagtutok nyo dito sa ating tambayan ng police. Especially, maraming salamat din po sa ating chief ng director ng PNP Recruitment Selection Service. Maraming ko din si Police Colonel Mariel Nonora Camarao. At napakatagal na po ng panahon nagtitiwala po sa akin. At syempre maraming salamat sa pamunuan din ng PRC NCR na patuloy tayo nakapagbibigay ng impormasyon sa larangan ng serbisyong nagkakais at serbisyo publiko. Yan po, at tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay ng impormasyon. At least po, yung pong mga nakafollow sa ibang pages, hindi naman po tayo naninira ng ibang pages, pero po, mali-mali po, katulad po niyan, di ba, may naglabas po na August daw po yung recruitment process. Pero nung sinat-outan sa tambayan yung kanilang pang-scam, nagbago sila ng name, ng page. Ingat po kayo lahat po ng mga legitimate na information na ilalabas po ng PNP patungkol sa recruitment ay dun lang po sa PNP Recruitment Selection Service. Actually po, hindi po ako basta-basta naglalabas sa tambayan ng police o saan man pong pages ko ng mga information na hindi nauuna ang PNP Recruitment Selection Service na FB page. Official po nila at itong PRSU NCR. Kaya ingat po kayo lalo pa sa mga gumagawa ng mga GC po dyan. Pero para din po sa mga extra tanong niyo po na hindi nasasagot natin, nag-create po tayo ng Telegram, ma'am. Nag-member. Andun na ako sa Telegram. Ayan, naku. Kukulitin ka nila, gugulatin ka nila, ma'am. Alam ba nila kung sino ka doon? Hindi. Ayan. Nasa Telegram. hindi nyo malaman kung nasa Telegram po. Meron na po tayong 2,000 members po doon sa Telegram.
Mag-add na po kayo doon. Nakikibasa lang. Yan, bawal po doon yung mga money involved na pag-uusap, mga advertisement, puro sa recruitment process. Online selling. Yan, mga nag-online selling po doon, na bawal po yan. Kung meron tanong po, kasi syempre, hindi po natin nasasagot ng online, doon po, masasagot po natin kasi meron din po tayong mga pulis na nandun po na makakasagot sa mga tanong nyo. Meron din tayong mga member ng PRSO NCR or ng PNP Recruitment Selection Service na pwedeng sumagot po sa tanong nyo doon just in case. At meron din po tayong mga dental doctor din po doon just in case masasagot po yung mga tanong nyo. Ha? Okay, last 3 question na lang po tayo. Yan, dito tayo titingin. Ay, no, merong buntis. Buntis po ako ngayong September. Nako! Ano ba yan? Ay, alam nyo naman pong buntis, bakit naman mag-a-apply? Siyempre, 6... Sa susunod na lang na susunod mga na taon. quota na lang pag napanganak mo. Pag 1 year after. Yan. Kung normal delivery. Kung CS, 3 years. 3 years. Yan. Ilagay ko po yung link ng Telegram. Pag kinilik nyo po yun, mag-download po muna kayo ng application ng Telegram sa Play Store. Tapos, i-click nyo lang po yung maka-join na po kayo. Pwede naman kahit sino doon. Basta kasi pinag-isa na po natin yung yung mga gusto mag-police. At authorized naman po ito ng PNP RSS para malaman po natin talaga kung sino yung mga... Dapat mag-ingat po kayo sa mga scam po. Okay? Maraming nang-i-scam ngayon, Mga ma'am. nanghihingi ng pera sa inyo, ha? Walang bayad ang mag-apply sa Yan, Philippine National opo. Police. Yan yung lagi kong sinasabi noon. So, kung meron mang lumapit sa inyo, bibigyan kayo ng assurance na, oy, magbigay ka sa akin ng ganitong halaga at sisiguraduhin ko sa iyo makakapasok ka. Huwag po kayong magpa-scam, huwag magpaloko, ha? Lalo siya sa may connection sila sa Krami. Sabi, may ganun, ma'am. connection sila kung saan-saan. Pero hindi po yan totoo. Huwag na huwag po kayong maniniwala, huwag po kayong magpaloko. Yan. At kung meron mang ganon, isumbong nyo po sa amin para matigil na po yung mga ganyan na mga aktibidades na nakaka-apekto sa ating lahat. Okay, ito po. Good morning, ma'am and sir. If guilty po sa slight physical injury, bawal po ba mag-apply sa PNP? Thank you po. Pag nag-guilty na siya. Guilty ka sa physical injury. Hindi ka naman namin babawalan. Pero tingnan natin kung ano ang magiging result ng iyong CBI. Tsaka yung sa iyong clearances. Ano? Pwede pa naman daw. May possible. 50-50 para lang. Oo, pero syempre medyo slim chance. Okay. Dalawang tanong na lang. Okay, ito lang. Paano po pag normal delivery? Ayan na si Bunt. Hindi ko makita. Nabilis eh. Normal delivery, a year after, mukhang okay na rin. Pwede na. Pero, Diyos ko, 1 year old yung anak mo, iiwanan mo na. Oh my God. Ang hirap nun na. Baka mamaya mag-resign. Oo, ma'am. May ganyan kasi na 1 year after pa lang, baby pa yung anak. So, nag-resign kasi iba talaga din yung na-take care ng nanay. Ito. Sir, question lang po kung hiwalay po sa unang asawa pero di naman po kasal. Ano? Common law. Kung hiwalay po sa unang asawa pero hindi naman po kasal, ano po ba dapat ipasa na requirements? Yung PSA ng mga magulang o yung mga anak lang po? Pareha, di ba? So, hindi kayo kasal ng kinasama mo, pero meron kayong anak. Meron. So, you are considered to be single. Wala kang asawa eh. Hindi kayo kasal eh. Di ang papasa niya, tinatanong niyo kung papasa niyang requirements ay yung PSA ng magulang niya o yung mga anak. At anak. Parehas po. Pero sa dependency, syempre may anak ka na. Mauna yung anak. Parehas, ipapasa. Ka lang. Okay, last na po tayo. Pag po ba hindi naka-register sa Google form, hindi na rin po ba makapag-apply if may quota na? Okay, so maghintay po tayo ng announcement. Ang tagal kasi ng binigay na time sa inyo para mag-register sa Google form. Pero let's hope na meron pa po tayong another instruction for the coming days. Kasi pooling of applicants na po yung Google form. So, tinitingnan kung sino-sino yung mga nag-register doon, kung ilan ba kayo. Pero if ever, tingnan natin kung makakapag-open pa sa next. Kaya sabi ko nga, keep posted. Lagi niyong i-check yung mga accounts natin
sa Facebook kasi nandyan yung mga instruction. We are just waiting for instruction din galing sa NHQ. Kung ano yung decision doon, anong instruction, anong development, it will be disseminated to you. So hopefully meron meron pa, may chance pa. Okay, maraming pong salamat sa pagtutok nyo dito sa ating question and answer with the Police Lieutenant Colonel Tiranya. Opo, at marami pong din pong salamat sa isang oras na panonood nyo sa amin dito. At pasensya na po kahit meron po kayong mga tanong na hindi namin nasagot kasi napakabilis po ng ating comment section. Talagang akala nyo po talagang nakita nyo naman po. Pero doon po sa ating Telegram nag-GC, may mga tanong po kayo doon kasi na dapat ay i-segregate po natin kung pang medical po yung tanong. Ha? At kung dental. Kung sa mga documents naman po, dito rin po. Gagawa po ko yun sa GC natin para sakali po may mga tanong kayo, isahang sagot na lang po ang gagawin natin. Dental, medical, at saka po sa mga requirements sa mga document. Maraming salamat po ma'am sa pagpapa-unlock natin sa ating mga followers dito sa Tambayan ng Police, sa PRSU, NCR, saka sa Mauricio Ruiz Vlog. Baka meron kang gustong ipayo ma'am habang nag-aantay sila ng PNP recruitment. Yes. Yan po. Habang nag-aantay, mag-prepare na kayo. Hindi yung kung kailan kami nag-announce na, okay, start na tayo. Saka pa lang kayo mag-prepare ng mga sarili nyo. Medically, dapat lahat ng kung may sakit kayo, ipaayos nyo na. Kung alam nyo malabo yung mata nyo, i-address nyo na. Kung alam nyo yung dental nyo is may problema, ang ngipin nyo, ipaayos nyo na ngayon pa lang. Para pag start natin, wala na kayong magiging problema. When it comes to agility, dapat ngayon pa lang, nagpa-practice na kayo. Hindi yung a day before the agility or a week before the agility, saka pa lang kayo magpe-prepare. Dapat now pa lang. At saka, months before the, dapat prepared na. free naman po kami natin, makakapunta naman sila dito. Pasyal po kayo dito. Yes, oo. Yung sa BMI natin, yung machine natin nandito lang. For those na gustong malaman yung BMI nila na actual, you can visit the PRSU NCR. I-accommodate namin kayo dito para ma-BMI namin kayo. Malaman nyo kung ilan pa ba ang kailangan yung bawasin. Yan. At saka po sa mga gustong malaman yung mga bago pong members natin dito, para po sa mga gustong malaman yung paano yung mga proseso natin sa PNP, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Police at Mamay. Kompleto po yung ating coverage simula sa day 1 ng BMI hanggang sa makapasok po yung ating mga police applicants, maging police trainee at maging sa oath-taking sa pagiging police training. Kompleto po yan dyan sa YouTube channel natin yung Police at Mamayan at ilagay po natin yan sa, sa comment section ng ating live coverage. Ma'am, kapalam tayo. Okay, teka. Camp Bagong Diwa, yes, sa Camp Bagong Diwa po kami, PRSU NCR. Ito pong live coverage natin sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, NCRPO po. Yan. Okay, so that would be all for today. Maraming salamat po sa sama nyo sa amin sa loob ng isang oras. And I'll be seeing you siguro in the coming days. I'm back. Yan. God bless you, ma'am. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.